sa bawat isa. Hingin ko lamang po ang inyo pong mga pandinig. Kami po ay mangangaral ng salita po ng Panginoon. Ito po ay libreng pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. At ito po ay hindi po kami humihingi ng kahit ano, kundi ang inyo po lamang na pandinig. Ang inyo pong mga tainga ay gusto po naming hingin para makinig ng salita ng Panginoon. Ito po ay pangangaral po ng salita ng Panginoon. At kung mayroon pong mga nanghihingi po o nagbibigay ng mga sobre sa inyo, kung na-experience po ninyo, ito po ay hindi po namin kasama. Hindi po namin kasama yung mga nagbibigay ng mga envelope, yung mga nagbibigay ng sobre. Kundi nangangaral po kami ng salita ng Diyos na libre po, mga kaibigan. Ibabahagi po namin sa inyo ang salita ng Panginoon at malamang ay marami sa inyo ang hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon at ito po ay inilalapit po namin sa inyo sa pamamagitan po ng pangangaral ng salita ng Panginoon. So magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ay magbabahagi lamang po ng ilang mga talata mula sa salita ng Panginoon patungkol po sa kaligtasan ng inyo pong kaluluwa. Kaligtasan ng inyo pong kaluluwa. Mga minamahal, ang sabi ng salita ng Panginoon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ang sabi ng Bible, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mga kaibigan, mga minamahal, mayroon pong problema sa mundong ito at hindi ito ay yung ating alam, kundi ito ay yung problema ng kasalanan. Ang bawat isa ay makasalanan. Ang sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Ikaw, ako, na nakikinig sa gabing ito ay sabi ng salita ng Panginoon, lahat ay makasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan at ang sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayang ito ay hindi lamang po physical, kundi ito ay spiritual at ito ay mayroong tinatawag na eternal na kamatayan doon sa impyerno. Sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Kaya ang tao ay namamatay dahil sa kasalanan, dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ikaw, kaibigan, ang sabi ng Bible, makasalanan. Ang sabi ng Bible, ako ay makasalanan at tayong lahat ay makasalanan at kinakailangang humarap sa banal na Diyos. Ang Diyos ay banal, ang tao ay makasalanan. So kinakailangan ng tao na maligtas mula sa kapamakan ng impyerno dahil sa kasalanan. Pero ang mabuting balita, si Kristo ay namatay bayad sa inyong mga kasalanan, bayad sa aking mga kasalanan. 2,000 years ago, si Kristo ay binayaran niya ang aking kasalanan, ang inyong mga kasalanan sa cross ng Calvary. Siya na ay namatay bayad sa iyong kasalanan. Si Kristo ay namatay dahil sa iyong mga kasalanan. Sabi ng Bible, for Christ came into the world to save sinners. Si Kristo ay namatay bayad sa iyong kasalanan. Siya ay pumunta dito sa ibabaw ng lupa para pagbayaran ang iyong kasalanan at ang aking kasalanan. 2,000 years ago, binayaran na po. Ang provision ay binigay na ng Diyos. Si Kristo po yun. Kaya ang sabi ng Bible, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at ito ay inako na ng Panginoong Jesucristo 2,000 years ago. Hindi na po ninyo kinakailangan pagbayaran pa sapagkat si Kristo ay nagbayad na. Pero kung hindi nyo papaniwalaan na siya ay namatay, bayad sa iyong kasalanan, inilibing at sa 3 araw ay nabuhay na muli, pagbabayaran mo ang iyong kasalanan sa impyerno. At doon sa impyerno, ikaw ay you are tormented day and night doon po sa impyerno.
Bible, ang sabi niya, in whom after that ye believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Ano ang una kinakailangan mayroon kang marinig? Ano ang iyong dapat na marinig? Ang kaligtasan, ang mabuting balita, the word of truth. Sabi ng Bible, the gospel of your salvation. So ano ang gospel ng iyong kaligtasan? Ano ba ang gospel? Ang gospel, ito ay mabuting balita. Ibig sabihin ng gospel ay mabuting balita. Kaya ang sabi ng Bible, the gospel of Christ, the power of God unto salvation. Walang ibang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan o sa pagliligtas, kundi ang gospel ni Kristo. Ano ang gospel ni Kristo? Ito yung kanyang death, burial, and resurrection, bayad sa iyong kasalanan at sa aking kasalanan. Mga kaibigan, ang provision, yung kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli, ito ay sapat na para ikaw ay iligtas. Mga kaibigan, sana marinig po ninyo itong beseeching po namin sa inyo. Be ye reconciled to God. Kinakailangan ninyong makipag-reconcile sa Diyos. Dahil ang tao ay makasalanan at ang kasalanan yan ang naghiwalay sa Kanya, sa Diyos. Ang kasalanan yan ang naging sanhi upang mahiwalay ka, mahiwalay ang tao sa Diyos. Pero mayroong ginawa ang Panginoon, ang sabi ng Bible, there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. At ang Christ Jesus na ito, si Kristo, ay namatay, inilibing at nabuhay na muli para sa inyong mga kasalanan. At kung paniniwalaan nyo ito ay sapat na para kayo ay maligtas at kayo ay tutungo sa kanyang piling pag kayo ay mamamatay. So ilan sa inyo yung nakaranas ng tinatawag na bagyo noon at tumatawag kayo sa Panginoon. Pero ngayon ang salita ng Diyos, ito na, ibinabahagi na sa inyo. Hinihingi namin sa inyo na nawa kayo ay makinig. Ito ang mensahe ng Diyos sa inyo. Ang Panginoong Jesucristo ay namatay, inilibing at nabuhay na muli, bayad sa inyong makasalanan, bayad sa aking makasalanan. Sapat na po yun para ikaw ay maligtas. Kung pananampalatayanan mo, kung paniniwalaan mo, na payat na ang iyong kasalanan. 2,000 years ago, si Kristo na walang kasalanan ay inako ang iyong kasalanan. Yun po ang mabuting balita. At siya ay pumunta sa impyerno para doon pagbayaran niya ang iyong kasalanan upang hindi ka na pupunta doon sa impyerno. Mga kaibigan, mga minamahal, bayad na ang iyong kasalanan. Ang kapatawaran ng kasalanan ay available sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Wala kang contribution sa iyong kasalanan, sa iyong kaligtasan, kundi ang iyong kaligtasan. Mga kaibigan, ang sabi ng Bible, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Saved saan? Maligtas saan? Maligtas sa kapahamakan ng impyerno at sa puot ng Diyos. Ang Diyos ay may puot. Ang Diyos ay may galit, higit pa sa galit kundi puot. At ikaw ay kaya niyang parusahan sa impyerno sapagkat ikaw ay makasalanan. Ngunit ang magandang balita, bayad na ang iyong kasalanan, bayad na ang aking kasalanan. Hindi mo na kinakailangang pumunta sa impyerno sapagkat mayroon nang pumunta sa impyerno, siya ay si Jesus Christ. Binayaran niya doon ang iyong kasalanan at aking kasalanan. Sapat na ang kanyang ginawa sa cross ng Calvary para ikaw ay maligtas. Hinihingi namin sa inyo mga kaibigan na nawa habang hindi pa huli ang lahat, kayo ay sumampalataya at paniwalaan ninyo ang kasapatan na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan, si Kristo ay binayaran na ang iyong mga kasalanan. Nais po naming bigyan diin sa inyo na si Kristo ay namatay, inilibing, bayad sa inyong kasalanan at sa ikatlong araw ay nabuhay na muli para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi ng Bible,
For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Ang pananampalataya at pagtitiwala sa sapat na ginawa ni Jesus Christ sa cross ng Calvary, yun lamang ang tanging paraan upang ikaw ay maligtas, upang ang iyong kaluluwa ay maligtas mula sa kapahamakan ng impyerno. Bayad na ang iyong kasalanan, kaibigan, 2,000 years ago. Ang pagkapatawaran ng kasalanan ay available na kung sasampalatayanan mo ang ginawa ni Kristo sa cross ng Calvary. Siya ay namatay, bayad sa iyong kasalanan, siya ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. Bakit ko laging paulit-ulit na sinasabi ito sa inyo? Ang kanyang death, ang kanyang burial, at ang kanyang resurrection, sapagkat yun lamang po, mga kaibigan, ang paraan para ang tao ay maligtas sa kapahamakan ng impyerno. Nawa sa gabing ito ay magkaroon kayo ng pagpipili. Ang paniwalaan si Kristo o ang i-reject si Kristo, at ang inyong kaluluwa ay pupunta sa impyerno. Mga kaibigan, bayad na ang iyong kasalanan 2,000 years ago. Binayaran na ni Kristo. Kung paanong si Kristo ay namatay, bayad sa inyong kasalanan, siya ay inilibing at nabuhay na muli. Marami pong salamat at nawa ay bigyan nyo ito ng counting kaisipan, mga kaibigan. Salamat po.